ospital, sisilipin live. Presyo ng ilang pangunahing bilihin na kadalasang inihahanda sa medianoche. Aalamin din ang mga in na damit, hairstyle at gadgets sa 2011. Sa China, 14 na bata patay matapos mahulog sa ilog ang sinasakyan nilang bus. At ano kaya ang pelikulang pinakapumatok ngayong taon? Huwag pa uli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na ang mga unang balita. Apat na araw bago magpalit ang taon, lumakas na po ang bentahan ng paputok sa Bocaue, Bulacan. Yan ay kahit pa nagmahal na ang presyo ng mga ito. May live report si Dano Tingkungko. Dano? Rhea, mula nitong madaling araw hanggang Bukaliwayway ay unti-unti na rin nagsisidating ng mga namimili ng paputok dito sa Bocaue, Bulacan. Kung mismong oras na ito kasi kahapon, panaka-nakalang ang bentahan, ngayon kapansin-pansing mas marami at mas madalas na merong namimili sa mga stall ng paputok dito. Indikasyon daw ito ayon sa mga nagtitindang kausap natin na mas lalong gaganda ang negosyo habang papalapit ang bisperas ng bagong taon. Ang mga namimili, karamihan hindi taga rito, kundi galing pa sa mga malalayong lugar tulad na lang ng pamilya ni Rico Ongpao na galing pa sa Cainta, Rizal. Nakagawian na raw ng mga Ongpao tuwing madaling araw pumunta para makapamili at hindi makipagsabayan sa buhos ng mga namimili kapag late morning hanggang hapon. Pero kung ang karamihan sa mga kasabayan ni Ongpao ay may ingay na paputok ang balak bilhin, mga pailaw lang ang kanyang bibilhin. Si Rico kasi naputokan ng super lolo sa pulso, 20 taon na ang nakararaan. Ayaw naman daw niyang tanggalin ang tradisyon ng paputok pero pamana raw niya sa kanyang mga anak ang mas iba yung pag-iingat. Samantala, tumaas na ang presyo ng ilang paputok. Ang fountain halimbawa nasa 30 pesos na ngayon mula sa dating 20 pesos kada piraso. Ang sawa naman nasa 300 pesos na mula sa dating 200 pesos. Ano naman to parang tradisyon natin. Siguro yung mga kaya nagpapaputok kami. Actually ako hindi ako nagpapaputok kasi nagpaputok. Naputokan na ako So, ang binibili ko lang dito yung mga yung mga pailaw lang para i-symbolize din syempre yung mga itong 2010. Sa mga dumadagsa sa inyo ngayon, ano yung hinahanap nila? Karamihan po talaga sir, local pa rin. Hindi po talaga maiwasan yung local. Lalo po yung mga lucis, fountain. Mas mabili po talaga yan. Rhea, sa mga sandaling ito ay maluwag pa rin ang human traffic dito sa mga tindahan na mapuputok dito sa Bocaue. Although kapansin-pansin sa ating nakikita ngayon na medyo marami-rami na nga yung mga pumupunta rito habang lumiliwanag. Pati na rin ang daloy ng trapiko dito sa may daanan papunta at palabas dito sa mga tindahan ng paputok ay medyo sumisikip na rin dahil sa bugso ng mga taong pumupunta rito para mamili, maging sa mga taong papalabas papuntang NLEX. Kaya ang palaging tip ng mga nagtitinda sa mga mamimili na ngayon palang pupunta o balak pumunta dito sa Bocaue ay habang maaga hanggang kaya nyo pang maaga, pumunta na kayo dito ngayon pa lang para iwas abala sa pagsabay sa bugso ng sa buhos ng mga taong pupunta rito, maging pati na rin makatawad at makamura dahil sa buena mano at mas marami kayong mapagpipilian. Yan muna latest mula sa ating kinatatayuan dito sa Bocaue, Bulacan. Balik sa iyo, Rhea. Maraming salamat, Dano Tingkungko, nagulat live mula sa Bocaue, Bulacan. Samantala, umabot na sa 155 ang nabiktima ng paputok. Ayon po yan sa Department of Health. Nananatili namang nasa code white ang mga pampublikong ospital para matugunan ng anumang emergency. Mula sa JRMMC, may live report si Cedric Castillo. Cedric. Yes, magandang umaga, Ivan. Sa lumipas sa magdamag, wala namang isinugod na naputukan dito sa Jose Reyes Memorial Medical Center sa Manila. Gayunpaman, simula pa noong Biyernes ay nagsimula ng dumami ang bilang ng mga sinugod na biktima dito nga sa naturang ospital at karamihan sa mga ito ay mga bata. Patuloy pa rin ang pagsugod sa Jose Reyes Memorial Medical Center ng mga nasugatan dahil sa paputok at sa huling talangan ng JRMMC, mayroon ng 20 kaso ng firecracker-related accidents. 14 sa mga ito ay pawang mga minor de edad ang biktima. Kahapon nga lang ay 2 bata na naman ang dinala sa naturang ospital. Pinakamarami pa rin ang kaso ng nasugatan dahil sa Piccolo.
Kalimitan namang first-degree burn sa mga kamay ang tinamo ng mga naputukan ng naturang firecracker. At sa kabuuang tala naman ng DOH, nasa 155 na ang nabiktima ng paputok mula 21 ng Disyembre hanggang nitong 26. Sa bilang na yan, 145 ang tinamaan ng paputok. Pinakamarami pa rin mga bata, edad 10 pababa. 4 naman ang nakakain ng paputok, habang 6 ang tinamaan ng ligaw na bala. Karamihan din sa mga nabiktima ay taga rito sa Metro Manila. Ivan, mula pa Biyernes ay nasa Code White Alert na itong JRMMC alinsunod sa direktiba ng Department of Health, at nakahanda na nga raw itong ospital para sa pagdating ng bisperas ng bagong taon, kung saan posibleng umakyat o umabot sa 100 na mga biktimang isusugod sa JRMMC. Ang inaabangan nga base na rin sa datos nitong mga nagdaang taon. Ivan? Maraming salamat. Cedric Castillo, nagulat live mula sa Maynila. Service firearm ng mga pulis sa Metro Manila, sinelyuhan. Paniguro raw yan na hindi magagamit ng mga pulis ang kanilang baril sa pagsalubong sa bagong taon. Narito ang report ni Marisol Abduraman. Kasabay ng mga nabibiktima ng paputok, binabantayan din ng Department of Health taon-taon ng mga nasasapulaman ng mga ligaw na bala tuwing salubong sa bagong taon. Katunayan, mula taong 2000, ang New Year celebration nitong 2010 ang may pinakamaraming biktima ng ligaw na bala, 44. At mula lang nitong December 16, nakapagtala na ang PNP ng 7 kaso ng stray bullet injuries. 4 dito na iulat sa Metro Manila. Ayon ng PNP na masangkot ang kanilang mga tauhan sa mga ganitong iligal na pagpapaputok tuwing salubong. Kaya naman, sinelyuhan na ang mga baril ng mga pulis sa NCRPO. Pinirmahan pa ang mga selyo para mabilis magkaalaman kung sino ang mga nagpaputok ng kanilang service firearms. Bawal ang pagpapaputok ng baril ngayong buwan. Is that clear? Mapait ang kapalit sa paglabag sa utos na ito ng PNP. Kaya paulit-ulit ang paalala sa mga pulis, huwag gawin ang bawal. Kasong administratibo na posibleng mauwi sa pagkakatanggal sa serbisyo ang parusa. Paglilinaw ng PNP, tanging sa pagre-responde lang sa krimen maaaring gamitin ng mga pulis ang kanilang mga baril. Para mabawasan ang insidente ng indiscriminate firing at pagkasugat mula sa mga ligaw na bala, paalala ng mga otoridad. I-report agad sa pulis sa mga numero sa inyong screen kapag may nakitang kapitbahay na pulis o sundalo o sino mang may baril na nagiinumang may nakasukbit na baril nang agad itong mapuntahan at masita. Para sa unang balita, Marisol Abduraman, reporting. Taon-taong paalala ng mga otoridad, huwag gumamit ng ipinagbabawal na paputok. Pero kahit delikado, may ilang pa rin tuloy sa paggamit ng boga na kabilang po sa mga ipinagbabawal. Nagbabalik si Marisol Abduraman. May ilang taon na rin mula nang pumatok na paputok ang mga kung tawagi boga, gawa sa mga PVC pipe, konting lighter fluid. Talaga namang bumida ang mga boga sa pagsalubong sa bagong taon. At kahit noon pa ipinagbawal, buhay na naman sila ngayon. Bawal po, pinagbabawal po ito. Hindi po pinapahintulutan ng Republic Act 7183. Lubhang delikado. Yun po ang dahilan dyan. Si Lando, di niya tunay na pangalan. Tila hindi alintana ang panganib na dala ng pagpapaputok gamit ang boga. Enjoy na enjoy rin ang kabataang ito sa Bulacan sa pagpapaputok gamit ang boga. Ayon sa kanila, mas gusto pang araw nila gumamit ng boga kaysa rebintador dahil paniwala nila mas ligtas raw ito dahil walang pulbura. Di hamak din daw na mas mura ang boga. Safe, di po nakaka-aksidente. Pero paalala ng mga otoridad, delikadong gamitin ang boga kaya isinama na rin ito sa mga bawal na paputok. Ayon sa Department of Health, maaari itong magresulta sa burns o kaya ay injuries sa mata. Multang 20 to 30,000 pesos at pagkakakulong ng hindi bababas sa 6 na buwan hanggang 1 taon ang kaparusahan sa sinumang lalabag dito. Kaya para hindi madisgrasya at magmulta, gawin na lang masaya ang pagsalubong sa bagong taon ng hindi nagpapaputok. Para sa unang balita, Marisol Abduraman, reporting. Kaugnay po ng Oplan iwas paputok ng gobyerno, makakausap natin live dito sa studio si Police Superintendent Roger Simon, ang Assistant Chief ng Explosives Management Office ng PNP. Superintendent Simon, good morning ho. Magandang umaga po sa kanilang lahat.
Meron na ho ba tayong nahulihan ng boga ngayong papalapit na ang bagong taon? May mga nahuli na po, pero pakonti-konti pa lang po dahil hindi pa naman po malapit ang bagong taon. Mahirap po ba matrace kung sino talaga yung gumagawa ng boga? Gayong